Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo mula September 16 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to. Kung mangyayari pa lang, kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Anyways, magsimula na tayo. Ito maganda. Maganda in a way na magkakaroon ng hope sa something na stable. Sabihin natin nandun yung devotion nyo. So sabihin natin career, relationship. May hope o blessing ba na paparating na pwedeng mag-cause para maging inspired yung iba sa inyo? Depende. Kasi yung iba siguro, ang hinihintay nila ay clarity. So, pwede rin naman. Ano pa ba? So, may tendency din ng maraming opportunity. Sabihin natin, nag-apply pa lang yung iba sa inyo. Marami silang pwedeng pagpilian dito. At isa doon ay pwedeng tumanggap na sa kanila. Yung iba sa inyo, baka doon sila matanggap sa work na may kinalaman sa technology. Computer, engineering, electrical, computer. Oh, technology, di ba? Electrical engineering, mechanical engineering, basta engineering. Meron nga computer engineering. Ano ba bang meron kinalaman sa technology, computer, science, IT? Ewan ko. Ano ang maisip eh. Kayo na mag-isip. Pwedeng ganun. Baka swertein yung iba sa inyo sa ganung work kung nag-apply. Hanap na tayo ng iba. Dito ko gagamitin tong tarot. So, gagamitin ko lang yung tarot pag may something na hindi ako satisfied sa nakuha kong cards o kung may hindi ako maintindihan. Distortion nga ba naman ito? Oh, poison. Oh. So, kung nakikita nyo, yung babae dito, yung personality niya, sira-sira na, no? Basag eh. Nabasag yung kanyang parang perception o pagkatao. So, pag nakikita ko kasi yan, siya eh, parang card ng mental problem. Specifically, yung card na may, yung may, dito, sakit. I mean, mental problem na may kinalaman sa multiple personality disorder. O, tingnan niyo yung itsura nito. Ito, mo to, yung may bibig nito, tapos yung isa naman pa ganon. Yung mata, di ba? Parang sa madaling salita, binibigyan tayo ng idea about deception. Yun siguro yung toxic dito. So, sabihin natin may someone na prone sa lying. Kasi, pwede rin siyang card ng backstabbing, di ba? Pagharap ka, masaya. Pagtalikod mo, ayun, biglang nag-ibang itsura.
So, hindi mo masasabi talaga yung pagkatao ng taong ito. Kung kaibigan ba talaga, totoo o hindi. So, again, pag nakikita ko yan, lalo't nakatayo, siya yung card ng deception. O manipulation. O masyadong iba-iba mood. So, yun yung pwedeng cause ng toxicity dito. Kasi poison nga. So, pag sinabi mong poison, siya yung something na pwedeng mag-cause ng harm sa atin. Harm sa health in general. Pwede nga rin ano, um, um, sa sobrang toxic, alam mo na, hindi na magising. Hindi na masilayan ng araw. Sa sobrang dangerous ng content ng bottle na to. So, ibig sabihin may threat na babarating. So, mag-ingat. Dito na natin gagamitin to. So, kanino kayo dapat mag-ingat? Sa 2 weeks na to, Libra ulit. Dalawang card, dalawang Libra. So, specifically, Librang tao. So, kuha pa tayo ng ibang deck. So, ngayon, may 4 of Diamonds at 5 of Pentacles. Pentacles. Clubs pala to. 4 of Diamonds. Kasi Pentacles, di ba? Pero, sa playing cards kasi, minsan, pareho sila ng meaning ng tarot. Madalas hindi. Okay? Pero may similarity. Pero hindi literally. Parehong-pareho. Yun ang kinaganda. Di ba? Yun nga ang gusto ko mga iba-ibang information. Para hindi pa ulit-ulit yung mga pwede kong masabi. At least naiiba-iba. Di ba? Iba-ibang combination. Iba-iba yung pwede mong makitang scenario. Kaysa yung wala ka nang maisip kasi paulit-ulit na lang yung makikita mo. Kaya, nag-aaral ako ng mga kung ano-ano. Para na rin sa title. Kasi mahirap mag-isip ng title. So again, 4 of Diamonds at 5 of Clubs. Ano to? Actually, parang ito sa katong itong spread na to, parang may kinalaman din dito Parang nagtuloy lang din. O may part na magkarugtong. So, ano yun? Kasi, naalala niyo yung sabi ko, may someone na dishonest. So, ewan ko. Feeling ko lang karugtong sila. So, yung dishonest na tao ay may kinalaman sa friend kung magkarugtong. O sa someone na nasa malayo. Malayo sa iba sa inyo. Sila yung prone sa lying. Pero kung hindi magkarugtong, sabihin natin hindi natin dudugtong. Kasi ito parang new friend Yung prone sa lying na makikilala ng iba sa inyo, akala naman ng iba sa inyo totoo. Totoo siya. Pero hindi siya yung matagalang kaibigan. Ano siya, parang na-meet lang somewhere.
na pinagkatiwalaan agad kung magkarugtong ito sa kato. Na yun nga, baka may ialok yung someone na yun. Kaya wag basta-basta makikipagkaibigan siguro sa 2 week na to. Kasi yung you found friend, hindi pala siya friend, kundi parang scammer o may masamang motibo o hidden agenda. Pero kung ito lang, ang dalawang to, sabihin natin may iba sa inyo na ito lang, tong 2 card lang. Sabihin natin may iba sa inyo na kakakasal lang o kaka-live-in. Kung ganun ang case, okay naman ang samahan sa loob ng 2 linggo na to. May isip parang ganun lang. O sabihin natin aalis yung iba sa inyo. Aalis para suportahan ng friend. Siguro may pag-gig o pa-event yung friend ng iba sa inyo. Tapos yun, na parang bibigyan ng support ng iba sa inyo. Ano ba? Ano may isip? Oh. So ito hindi to sword. Okay? Labo eh. Hindi siya sword. Akala nyo lang sword na may dugo. Pero hindi. Spindle daw ang tawag dyan. Hindi ko alam kung ano yun. Or spindle. Siya ay para siyang stick. Stick na may sinulid. So, nung sinaunang panahon pa kasi yan, yung ano dito, kung titingnan nyo, parang panahon pa ng Victoria era. Tama ba? Victorian era ba yun? Victorian era. Kasi yung damit maano siya eh, parang balloon. Hindi ako sure. Basta nung sinunong panon pa siya, sa madaling salita, sa ibang bansa. So, yung stick ay may sinulid. Ewan ko anong purpose nun, sa pagtatahi siguro. Anyways, anong pwedeng mangyari? So, sa case na to, mukhang magsasaya yung iba sa inyo. Kasama friend na naman. Ewan ko kung anong mangyayari pero mukhang magsasaya yung iba sa inyo at ang kasama ay friend. Kung may gala yung iba sa inyo kasama friend, mukhang magiging successful o halimbawa may collaboration sa pagitan ng friend, successful ang outcome. Basta anything na may kinalaman sa friend. Friend na luma. Yung isa kasi saan ba yun? Ito, yung pinagdugtong ko. Ito, saka to. Nung pinagdugtong ko to, mag-ingat sa friend na taga-malayo at newfound friend. Yung taga-malayo, sabihin natin sa Facebook lang o
kung saan mang social media nila nakilala, mag-ingat. Okay? Pero ito, friend na matagal na nilang kakilala. So, taon na. Mga 3 years and above. Na yun nga, may collaboration na maaaring mangyari. Magiging successful o magsasaya sila kasama friend, gagala. Party siguro, celebration natin ng gano'n. Anyways, basahin ko na lang to. Kukuha lang ako ng isa. Value. Focus on things of value. Ito pa, isa lang din. It's okay to go after what you want. It might just want you to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.